and dwelt among us. And we have seen his glory, glory as of the only Son, from the Father, full of grace and truth. John bore witness about him and cried, "This was he of whom I said, 'He who comes after me ranks before me, because he was before me.' For from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, God the only Son, who is at the Father's side. He has made him known." Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Thank you, Sira. Okay, so I appreciate yung pagbasa. It's clear and very deliberate. So, ayun po. Patuloy po tayo sa pag-aaral po natin ng ating pong series, God With Us. Pero before ko siguro ituloy, konting pasasalamat lang din po. Kasi nung pong Thursday night, ay kami po ay last na session po namin for the subject ng ilang weeks na. I think it was around 8 or 9 or 10 weeks po namin na pinag-aralan. Subject po namin was Christian ethics. So paano ba maging etikong Kristiyano? Kasi nung isang araw, si Kat, sabi niya, parang gutom na gutom ako. Pagod na pagod. Kasi nitong buong week, nagpe-prepare po kami para po sa launch ng BBS kahapon na ginarap ko sa CSN. So, nagkataon pa, nagpe-prepare po kami for BBS. Tapos nung Thursday night, meron po akong reporting. So, estudyante. May reporting po ako. Ang topic ko po is divorce and remarriage. So, kung gusto niyo po pag-divorce, hindi ako yung makakatulong sa inyo. Pero, ayun po. So, sabi ni Kat, sabi ito, yung nagugutom siya, so daan daw kami sa isang fast food. Tapos pagdating doon sa fast food na yun, sabi, "It's your lucky day." Yeah, it's your lucky day. Magpakita lang po kayo ng picture ng Lucky Charm na hinahanap namin. Tapos meron ka ng libreng kape. Piso, hindi pala libre. For the price ng piso, meron kang libreng kape. So, syempre, kape yun, di ba? Sino naman na hindi tatanggi? Tapos, kailangan ba yung charm actual na Hindi po, pwede po kahit i-search nyo lang, ipakita nyo lang yung picture. So, search kami kagad sa tapos yan. So, pinakita kami ng picture. Kasi ngayong darating na taon ay Year of the Horse. So, yun. Kailangan namin magpakita ng picture ng kabayo. So, yun. Tapos, na kami ng kape. Ayan. Tapos, pinagmumuni-muni ko doon. Sabi ko, tama ba na ang mga Kristiyano minsan nagpa-participate sa mga ganyan, sa mga raffles ng ganyan? Kasi, isang question po na pinresent sa amin nung Thursday. Kung kunyari, merong isa sa church natin, tumaya sa loto. Ayan. Tapos, for some reason, pinagpala ng Panginoon at nanalo. Nanalo ka ng 145 million. Oo. So, magkano ang 10% nun? 14.5 M. Grabe. Kung magdodonate ako sa church ng 14.5 million, hindi na tayo dito magkikita-kita. Baka mayroon na tayong building na may sarili na tayong building. Hindi natin kailangan mag-renta. So, tatanggapin ba natin as a church? Yung gano'n. Pag alam mong galing siya sa loto, alam mong galing siya sa sugal, galing siya sa isang bagay na sa unang tingin, parang
okay lang naman siguro. Baka yun ang parang ng Panginoon para pagpalain yung church natin, to provide for our needs. Kasi nagpo-pray tayo na, Lord, na kailangan po sana namin ng mas malaking lugar, di ba? Yung mga bata natin, it's either hindi sila ginignaw, hindi sila nilalawin. Gusto natin ang magandang lugar, di ba? Pero, at the same time, when you think about it, saan ba nanggagaling yung pera sa loto? Diba? Sino ba yung tumataya sa loto? Karamihan ng tumataya sa loto ay mga mahihirap, marginal. Tapos, lahat sila tumataya in the hope na mapupunta sa kanila yung jackpot. Pero yung katotohanan is gaano kalaki yung chance na someone na mula sa marginal na status ng lipunan talagang mananalo. Kasi kung ganoon na lang, marami na dapat na mayaman na Pilipino, diba? Pero hindi nangyayari. May mga piling tao lang yung talagang you might have other views about the system. Pero ang katotohanan is hinanakawan actually yung mga tao. So ngayon, yung perang ninakaw, lalagay natin sa church. So tama ba yun? So, maganda yung discussion po namin nung Thursday. And naging eye-opener po siya sa akin. One of the things that I was struggling with dito po sa ating pag-aaral was yung the temple ay nagsilbing lugar na nakatubag sa pagsunod ng mga anak ng Diyos. Pero dumating sila sa point na bakit kailangang mangyari yung exile? Bakit hinayaan ng Panginoon na lusubin ang Israel ng Babylon? Bakit hinayaan ng Panginoon na mawasak yung temple? Kung ang pangako niya na I will put my name there, na yung presensya ko mananatili dito sa lugar na ito. Kasi na-realize ko, dumating sa point na yung mga Israelita, they thought of the temple as a lucky charm. Dagdag lang sa kanilang buhay na kaya tayo mayroong temple, hindi tayo nililusob ng mga tao, hindi tayo kailanman maghihirap kasi we have the temple. And that was a reminder for us na when we think of God, when we think of the things of God, nangyari, itong lugar na ito na ating pong pagtitipon, yung ating pong mga Bible, we might think of these as lucky charms. Diba? Na ini-invoke natin ang presensya ng Panginoon pero hindi natin ina-embrace yung authority na dala ng kanyang presensya sa atin. Kaya ayun, parang napaisip talaga ako ng bonggang-bongga itong mga nakarang araw. Pero salamat sa Panginoon kasi wala pa naman siguro siya tumatay. Oo. Yung merong meme niya sabi, hindi niya malalaman kung mananalo ako sa loto pero there will be signs, di ba? So, ayun. So, sana naman wala sa atin na gano'n, So, ayan, sige. Patuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong topic po for today is called the Incarnation. And pinag-aaralan po natin ito nung pong December, nung Advent. Yung Incarnation, kakatawang tao ng Diyos sa katauhan ni Jesus Christ. Binasa sa atin ni Sirap yung ating pong text for this morning. And background. So, John, the Gospel of John is attributed traditionally to the Apostle John. Alam na po natin yan. Yung pagsusulat niya is believed to be between the year 70 AD and AD 100. And kung papansin po natin, yung style ng writing po ni John, hindi siya katulad ng narrative na style ni Matthew, Mark, and Luke, yung tinatawag na synoptic gospels. But rather, yung atake ni John, medyo mas nagre-reflect. Meron din siya mga POV na closer look.
na hindi natin makikita dun sa, sa other synoptic gospels. Ang purpose ng pagsusulat ni John, sinabi niya sa chapter 20, verses 30-31, "These things are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God." Ano ba yung ibig sabihin po ng incarnation? Sige po. Ayan. The incarnation refers to the infleshing of the eternal Son of God. Yung isang bagay ng spirit, hindi mo nakikita. Di ba? For example, sino na po dito nakakita po ng buhawi? Tornado, di ba? Normally, hindi natin nakikita yung hangin. Nararamdaman lang natin yung dampig niya. Pero when we see a tornado, we know na hangin siya. It's a storm system. Tapos, nagiging visible siya dahil dun sa yung lahat ng debris na hinihigop niya. We can think of incarnation as like that. Na isang bagay, isang being na spirito, nagkatawang tao siya. Sabi dito, infleshing. Isang Diyos na nag-take on flesh and blood. Mortal na katawan. So sabi ni David Mathis, becoming fully human. So, kaya may mga eksena kung babasahin niyo sa gospel, si Jesus nagutom siya. Si Jesus napagod siya. Si Jesus inantok. Pumutok ba si Jesus? Oo, most likely. Oo. Nagugutom siya, dumating sa point na, ayun nga yung isa sa mga nakakatawa na eksena after ng resurrection. Parang, nung nagpakita siya, "Peace be with you." Jesus, nandiyan ka pala. Tapos nagkakagulo yung mga disciples. Tapos, bigyan sinabi ko, "Meron ba kayong pagkain dyan?" Gutom na ako. Ikaw ba naman ang mailibing, di ba? For 3 days. Sino ba naman ang hindi magugutom, no? Diba? Sabi din ni Warren Vincent Manyasha, so kilalanin po siya, "Jesus is the incarnation of God without losing His divinity." Nagkatawang tao, pero hindi nawala yung kanyang pagka-Diyos. Noong pong 1995, meron pong isang naging sikat na kanta. One of the songs that defined our generation. Yan. Sabi din sa kanta, "If God had a face, what would it look like?" Yan. And would you want to see, ayokong kantahin kasi baka makapiright tayo. Would you want to see, if seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. So, awit po ni Joan Osborne and Eric Bazilla. Ang title po niyan is "One of Us." What if God, ayan, pinunta ko na. What if God was one of us? Tinatanong ng kantang yun, ano kaya ang itsura ni God kung siya ay naging tao? So, ang tanong po para po sa atin, ano ang tinuturo ng incarnation tungkol sa aking value sa harap ng Diyos? Kasi one of the objectives natin dito sa series na ito, maintindihan natin na bakit importante ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Bakit kailangan natin ma-appreciate ang kahalagahan ng presensya ng Diyos sa buhay natin. And dito, sa kantang "One of Us", pina-question niya yung incarnation kung totoo ba ito. Pero at the same time, parang sinasabi niya na, sige, kung kailangan kong maniwala na si God naging tao, then kailangan ko din tanggapin yung Jesus and the saints and all the prophets. Para bang sinasabi niya na ito yung mga katuruan lang na dapat tanggapin at sundin ng walang tanong-tanong. Pero ano bang tinuturo sa atin ni John about the incarnation of Jesus? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating value or kahalagahan sa harap ng Diyos? Una, tinuturo po dito sa atin that the incarnation of Jesus, patikim po yan. Patikim ng kapayapaan at kagalingan sa presensya ng Diyos. Yung tabernacle, tsaka po yung temple, they were actually meant to bring healing to the people. Kasi dahil nasa kalagitnaan ng mga tao ang presensya ng Diyos, ito ay dapat na magbigay ng kagalingan sa kanila. Alam ng Diyos, hindi magiging madali ang paglalakbay sa ila in the wilderness. Bakit niya kailangan ipagawa ang tabernacle para pahirapan yung mga Israelita o dalhin niyo to? Hindi.
Gustong ituro ng Panginoon na yung presensya ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan, it was meant to bring healing to them. Alam din ng Diyos, hindi madali ang pamumuhay ng Israel as a small kingdom na yung paligid nila, pwede silang lusubin anytime. Kaya binuo yung temple as a means of reminding them na si God nasa kalagitnaan natin. Hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat na makipag-alyansa sa ibang mga bansa. Hindi tayo dapat magtiwala sa sarili nating lakas. Sinabi sa John 1:14, "The Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory." Sinasabi dito na ang Diyos na katawang tao sa katauhan ni Jesus, ano bang ginawa niya? Diba? Siya ay nagdala ng kagalingan sa mga may sakit, sa mga bulag, sa lumpo, sa bingi, sa may ketong, sa nilalagnat, yung sinasapian ng masamang espiritu, and even dun sa mga namatay. Diba? Ang Diyos, or si Jesus Christ, He was able to raise up at least two separate occasions, 2 taong namatay. Actually, 3. Yung babae, yung anak ni Jairus, yung servant ng centurion, tapos si Lazarus. Diba? Nabuhay sila mula sa kanilang pagkamatay. But aside from physical healing, Jesus was also bringing healing to relationships. He was bringing healing to the broken in spirit. He was giving forgiveness. He was giving comfort. He was giving peace. Tapos, sa pagtuturo ni Jesus, merong pagalingan kasi naririnig ng mga tao yung katotohanan. Hindi nila naririnig yung katuruan ng mga rabay noon na para lang sa kanilang pansariling agenda. Would you believe nung panahon ni Jesus, pwede nilang i-divorce yung asawa nila kapag yung asawa hindi siya marunong magluto? Maniniwala kayo doon. Nagulat ako na, okay. Ito pa. Tinuturo ng mga rabay ng panahon ni Jesus, pwede mong i-divorce yung asawa mo pag nakakita ka ng babae na mas maputi. Diba? So, paano mo morena yung asawa mo? Diba? Ay, nakakita na naguguluta tayo. Diba? Ay, ayoko na sa'yo. Palitan na kita. Diba? It was valid grounds for divorce ng panahon ni Jesus. Kaya nung sinabi ni Jesus na hindi mo pwedeng hiwalayan ang iyong asawa for only, ang pwedeng rason lang para hiwalayan ang asawa mo is sexual immorality. Yun yung rason, yun pala yung context, bakit sinabi ni Jesus yun? Na, kasi yung mga tao nun, they were finding ways para umalis sa kanilang commitment, sa kanilang marriage, na yung kahit yung pinakamaliit na rason na, kasi naghihilig siya Ay pa, kung pwede pala yun, di paano na tayo? Paano na tayo, di ba? Kasi favorite siya Pogi nga siya, mukha ni Park Sun G, basta, Kim Si-jun, kung sino man siya. Kim Si-jun ka, pero yung hininga na naman, di ba? Pang Kim Kimchi. May kimchi. Diba? So, kung ganon ang basihan ng mga relationships na pwedeng sa ganyan, diba? Ang daming buhay na masisira. So, yun nga isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral na gusto ng Panginoon, ang plano ng Panginoon is for the man and woman would be together. Yun yung original plan. But dahil sa katigasan ng puso ng tao, he allowed divorce to happen. Pero dapat ito lang yung soul na basayan. Kaya ba tayo napunta sa divorce? Kasi, yun nga, tinuro na Jesus yun while he was walking on earth. Diba? Yung katuruan na yun was meant to bring healing. Imagine niyo yung ilang mga asawa na hiniwalayan sila dahil hindi lang sila marunong magluto. Diba?
Ay, sorry. Meron po mga natatamaan. Sorry po, di ba? Hindi masarap ako po. Yung meron po akong isang experience po noon na gusto niya magluto ng ginisang ampalaya para sa kanyang asawa. First time niya magluto ng ginisang ampalaya. So, ayun, hinati niya naman. Ang ganda ng pagkakahati niya sa ampalaya, maninipis. Kasi lang nakalimutan niya tanggalin yung puto. So, meron yung ginisang ampalaya, mas mabalik pa kaysa dun sa nakaraan nila. Diba? Kung hahayaan ng Panginoon na ganun, di ba? It would hurt so many people, it would hurt so many families. Yung katuruan ni Jesus was meant to bring healing to relationships. Yung sinabi sa 2 Chronicles, yung dedication of the temple, sinabi ng Panginoon kay Solomon, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land." Kasi ang presensya ng Panginoon, it was meant to bring healing sa ating pong kalagitnaan. Kaya hindi nangyari yun with the temple. Hindi nangyari yun with the tabernacle. So, ang incarnation ni Jesus, patikim sa atin na tayong mga tao, kung ano ang meron sa presensya ng Diyos. Pwede tayong magkaroon ng kagalingan sa ating physical na katawan, sa ating kalooban, sa ating buong pagkatao. Also, nung time, nung tabernacle tsaka nung temple, di ba pinag-usapan natin last time, kapag ka bumababa ang glory ng Panginoon sa tabernacle or dun sa temple, puno ng laliliwanag, walang makakilos, hindi sila makagalaw, kasi magkamali ka ng pasok sa glory ng Panginoon, deads ka, diba? Pero dito, ang ginawa ng Panginoong Jesus, tinakpan niya yung glory yun so that He would become more accessible. This was done in the presence of the people. Accessible siya, pwede siyang lapitan, pwede siyang panidan ng sipon, ng mga bata na lumalapit sa kanya. Diba? Yung mga disciples, todo kasi most likely yung mga bata nun, hindi naman talaga kabanguhan katulad ng mga bata natin dito. Diba? Yung mga bata ito, minsan gusto-gusto natin yakapin kasi diba? Kahit minsan amoy sinigang, diba? Pero gusto natin silang yakapin. Pero yung mga bata noon, I don't think that they would smell good. Kaya yung mga disciples, todo taboy sila. Pero si Jesus, He allowed them to come to Him. Let the little children come to me, for the kingdom of God belongs to such as them. Hinayaan ng Diyos, hinayaan ni Jesus na siya ay mahawakan yung dulo lang ng kanyang damit ng babaeng dinudugog for 12 years. Hinayaan ng Panginoon na yung kanyang mga paa halikan ng isang babaeng madumi. Binuhusan siya ng mamahaling pabango sa ulo at sa paa ni Jesus habang pinapahiran ng kanyang paa ng luha at ng kanyang mahabang buhok. Sinabi dito, "We have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Yung word na charis, grace, ito ay nag-i-involve ng yung parang kapag summer, alam na, ito na, padating ng summer. Pag mainit, di ba? Mainit, tapos uhaw na uhaw ka. Tapos nagpunta ka sa tindahan ni Ate Christy. Yan. Bumili ka ng isang malamig na bote ng Coke, nagpapawis. Tapos pag binuksan mo, di ba? Tapos binuhos mo sa... Tapos pag ininom mo, yung hagod, parang gano'n ng grace. Yun yung picture na inaano ng charis. Relief, nagbibigay ng hagod, nagbibigay ng matinding kaginhawaan sa ating puso, sa ating kalooban. Yun ang presensyang hatid ng Panginoon. Yun ang kagalingang hatid ng presensya ni Jesus, ng Diyos, in the incarnation of Jesus. Kailan ba huling naranasan ng mga tao ito? It was actually in the garden.
doon sa Garden ng Eden, na before nangyari ang kasalanan, yun yung kagalingan na nararanasan ni Adan at ni Eva, na mapagod man sila the whole day dahil sa pag-aalaga ng buong garden, sa pag-aalaga ng mga animals doon. Pag dumating na si God, mawawala yung kanilang pagod. And that is what Jesus wants us to experience. Na-imagine ko yun yung pagod ni Ate Christy. Maglaba ka ba naman ng 6 na baskets ng ano? Diba? Tapos at the end of the day, kung dadating si God, dadating si Jesus, oh, Ate Christy, kapit na muna. Diba? Ang saya nun. Ang saya nun. Yung, oh, Jesus ka po sa, yun ang magkakwentuhan na kayo. Yun ang ino-offer sa atin ng Panginoon. Ang incarnation ni Jesus naglalayong maibalik yung biyaya ng presensya ng Diyos na may dalang kapayapaan at kagalingan para po sa atin. So, anong ibig sabihin nito po for us? Yan. Ay, next. Ang paniniwala natin sa incarnation ni Jesus, ito yung pundasyon ng ating paniniwala. Tandaan po natin that our belief in the incarnation holds our faith together. If we do not believe in the incarnation, maliwala yung ating pong ito, yung ating lahat ng ginagawa na ito. Kaakibat ng ating paniniwala na ang Diyos naging tao sa katawan ni Jesus, yung ating paniniwala sa resurrection or yung muling pagkabuhay ni Jesus. Kung hindi tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos, ano yung sense ng paniniwalaan natin na nabuhay siya muli? Sabi ni Paul, 1 Corinthians, if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. Paano nag-translate yung ating pong paniniwala sa incarnation sa araw-araw na pamumuhay? Sabi ni John the Baptist, sabi ni John about John the Baptist, John bore witness about him. Siya ay nagpatotoo na si Jesus, yung he who comes after me ranks before me. Sinabi niya na mas mataas itong dadating sa akin. Siya yung tunay na propeta. Siya yung ipinangako ng Diyos sa kanyang kasulatan. Magagawa natin na patotohanan ang Panginoon. Hindi naman kailangan na tumayo ka sa kanto. Tapos ano, mga makasalanan kayong lahat. Akin ay offering niyo. Hindi kailangan ganon. No? Hindi po actually natin tinuturo na ganon. But what we want is for you to spend time with your family, with your friends. Talk about Jesus. Talk about how God has been faithful in your life. And then, yung pagsunod natin sa mga utos at ability ni Jesus is actually an act of faith. Na, nung sinabi ni Jesus, nung sinabi ng Panginoon, honor your parents. Hindi siya suggestion. But it is a command. It is a command para po sa atin to honor our parents, to obey. Diba? Children, obey your parents for this is right. So, hindi na naman yung lisensya, sabi sa Bible, sumunod ka sa akin dahil akong daddy mo. Sabi, kailangan paalalahanan mo, daddy, sabi din sa Bible, fathers, do not provoke your children. Diba? Huwag mo nag-debate, no? Debate sila sa bahay. May mga kabiling sa atin ng Panginoon na actually relatable and practical. Yung pag-aalaga natin sa ating mga pamilya, yung pagsunod natin sa ating mga parents. Diba? Jesus commanded us to love God, to love our neighbor, to love our enemies. Diba? Hindi sa honest confession. Meron po akong ngayon. Ako nga, pag hindi ko nagustuhan yung tao, sabihin ko, sana hindi masarap yung ulam niya. Sana hindi masarap yung ulam niya habang buhay. So parang sinumpa ko siya, di ba? Pero, kumbaga parang, ang sinabi ng Panginoong Jesus, to love our enemies, to pray for those who are persecuting us. When we follow these actions, when we follow itong mga commands na ng Panginoon, ito ay nagpapakita ng paniniwala natin kay Jesus.
Ito ay nagpapakita or mas magiging meaningful lang sa atin kung pinangahawakan natin ang katotohanan na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Nabuhay, namatay, at muling nabuhay para sa atin. Pangalawang katotohanan, ang incarnation ni Jesus ay katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kahabaan ng kasaysayan. Sinabi sa verses 16 to 17, "For from His fullness, we have all received grace upon grace." Fullness is yung, anong mas masarap? Manggang hinog o manggang hilaw? Oo. Well, both. Oo. Pero, kung kunyari, meron sa'yo nag-offer ng manggang hinog. Mango graham. Mango graham without mango. So, meron ako kilala nagbebenta ng gano'n. May nag-offer sa inyo ng hinog na mangga galing Guimaras. Tatagihan mo ba yun? Di ba? Sabi, ay hindi ko gusto yan. Gusto ko sana yung green pa. Di ba? Tayo pa yung tayo pa yung juicy. Pero yung from His fullness, yung kabuuan, yung pagiging hinog, di ba? We have received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Yung sinasabi natin kanina na hagod, yung kaginhawaan na nagmumula sa presensya ni Jesus, kaya binigay yung law para makita natin na ang hirap maging mabait on our own. Kaya kailangan natin ng tutulong sa atin. Parang binigyan ka ng recipe, alam niyo po yung beef Wellington? Oo, yung masarap. Oo, kay Paring Gordon. Kay Tito Gordon. Na, kung kunyari si Nathan, sorry ko, nandito sa harapan. Binigyan kita ng recipe ng beef Wellington, tapos kailangan mong gawin in 2 hours. Magagawa mo kaya yun? Siyempre hindi. Ano mangyayari sa'yo talagang, bakit, di ba? Talagang makakalbukas kung siguro sa kakaisip, paano ko gagawin yun? Pero kung kunyari merong tutulong sa'yo, tumulong sa'yo si Gordon Ramsay. Di ba ang saya? O, yun. Tapos na-content ka pa. Nakilala ng buong ito. Nathan Brazil with Gordon Ramsay. Di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Kaya dumating si Jesus para siya yung magdadala, siya yung gumawa ng requirements of the law para sa atin. And yung pagdating ni Jesus was, sabi, yung mga mahilig sa math dito, there are at least 300 prophecies from the Old Testament that were relating to Jesus. Yung ma-fulfill mo even just 8 of the 300, the odds, ayon kay Peter Stoner, isang mathematician, yung matupad mo lang at least 8 doon sa 300 na yon is 1 in 10 to the 17th power. So, 10 tapos 17 na zeros. So, hindi ko alam kung anong number na yung tawag doon. Kung kunyari, sige, taasan ng konti. 48 prophecies ang required out of 300. Makatupad ka ng 48 prophecies, ikaw talaga yung anak ng Diyos. The odds of fulfilling 48 prophecies out of 300 is 1 in 10 to the 157th power. So, napakalaking number nun. And yet si Jesus, tinupad niya 300 plus. How did He do that? How did He do that? Pinag-usapan natin last time yung tungkol sa tabernacle, di ba? Yung mga elements, kung naalala po ninyo, yung menorah, yung ilaw, okay? The menorah, yung table of bread of the presence, di ba? And the incense. They were actually talking about, or they were foreshadowing Jesus. Jesus, yung menorah was talking about Jesus as the light of the world. The bread was referring to Jesus as the bread of life, and then the incense was referring to Jesus as our great intercessor. Sabi po dito sa John 20 verse 12. Ito yung eksena sa resurrection. Natuklasan ko lang ito lately. Pero tungtuwa ako dito. Sabi dito, she saw si Mary, this is Mary Magdalene. So nagpunta siya dun sa libingan ni Jesus. Ang sinabi dito, verse 12, she saw 2 angels in white
Sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. So yung pinaglagakan ng katawan ni Jesus, nakakita siya ng dalawang, so medyo square yun, hindi pala square, rectangular na box. Tapos, merong dalawang angels na nakaupo. Isa sa paanan, isa sa ulo. Imagine ninyo yung image na yun. Ano naaalala ninyo? May naalala kayo sa pag-usap natin? Tingnan natin. Charan, reveal. It was actually about the Ark of the Covenant. It was an image of the Ark of the Covenant. Bakit? Diba? Yung dalawang anghel na nakaupo sa rectangular box, it was actually an image of this. The Ark of the Covenant, yung pangako ng Panginoon na yung presensya niya nandun sa kalagitnaan ng mga tao. Sa kalagitnaan ng mga tao. Na He would be there. Sinabi niya sa Exodus, I will speak from you from the mercy seat. Mula dito sa kalagitnaan ng mga angels na ito. Diba? This image reminds us na ang mga pangako ng Diyos mananatili. Sa tinagal-tagal ko na binabasa itong passage na ito, hindi ko na-realize na, oo nga. Pero, even from the time of Moses, and now at the time of Jesus, God was hinting na ito yung gagawin ko, na yung presensya ko magiging available sa inyo. Yung presensya ko magiging accessible para sa inyo. Pwede nyo akong lapitan, pwede kang dumulog sa akin, pwede kang lumapit sa akin, hindi mo kailangang matakot. So, para po sa atin, ang paniniwala natin sa incarnation ni Jesus gives us reason to believe also in the promises of God. Kung ang Diyos kaya niyang tuparin ang mga pangako niya, 300 prophecies in the person of Jesus, hindi pa ba assurance yan sa atin ng mga pangako ng Diyos? Maasa. Diba? Sabi din sa akin pong Bible Month campaign, panghawakan mo lang kahit isang pangako ng Panginoon, it will change your life. And I believe that. Hindi ibig sabihin na makukuha natin lahat ng gusto natin or hiling natin. Kasi na-experience ko na yun eh. Sabi, Lord, nakikipag-away ako sa Panginoon. Lord, sabi mo sa Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Bakit nasira yung bahay namin? Bakit nangyari sa akin ito? Bakit niya ako binasted? Diba? Yes, pinagdaanan ko po yun. Hindi ibig sabihin na makukuha natin lahat ng gusto natin, hiling natin, pero hindi nito mababago ang katotohanan ng pangako ng Diyos ay totoo. Sabi sa Lamentations 3, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end, they are new every morning. Kaya, totoo yan eh, every gising is a blessing. Na pag-gising mo, pagtulog mo, pwede kang matulog in the assurance na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pag-gising mo, ay panibagong pagsubok. Diba? Saan ba ako kukuha ng papayag na dito? Dumating na yung miracle namin. Yung pagod na pagod ka, tapos ang bubungan sa'yo, ay, miracle ko. Pero pag-ising mo kinabukasan, you know that the Lord will provide. You know that the Lord sustains. Yung binasa natin kanina sa ating photo worship, Psalm 33 verse 4, for the word of the Lord holds true, we can trust everything that He does. Kung meron kang panalangin na hindi sinagot ng Diyos, hindi ibig sabihin na hindi matatakot ng Diyos. Sometimes our pride and selfishness get in the way. Naalala ko po noon siguro mga around grade 4 or grade 5 ako. So nagsosolicit ng mga projects para sa science fair. Tapos nabasa ko ang tungkol sa, pagpasensya niyo po, medyo masyadong technical po ito. Nabasa ko po ang tungkol sa hydrogen-oxygen exchange. Tapos, dahil sa pagpapalit ng hydrogen at oxygen, nagpo-produce ng kuryente. At tapos ang byproduct nito ay tubig. Kung merong kuryente na nanggagaling sa interaction ng hydrogen at oxygen, pwede siyang magpatakbo ng kotse. Ayan.
So ito, yabang ko, bida-bida, punta ako sa showroom. Nagpunta ako sa showroom ng Nissan. Sa sukat. Tapos wala akong typewriter nun. Wala pang computer. Wala kang So, sinulat ko lang. Sabi ko, "Dear management, I have an idea how you will revolutionize the automotive industry." Tapos nag-drawing pa ako doon. Tapos sinabit ko yung letter ko. Bulaan mo ko kanino binigay. Sa security guard. Anong pakialam ng security guard doon sa proposal ko? So, binigay ko doon sa security guard. Sir, pakibigay niyo na lang doon sa boss niyo. Tapos, pag alis ko doon, mas talagang confident ako. Lord, alam ko pag nabasa ng mga boss yung sabihin na, ay, napakatalino naman itong batang ito. Tapos pupunta sila sa school namin at ako yung best project para sa science fair. So, ano yun? Diba? Meron akong faith na ang Panginoon kaya niyang sagutin yung panalangin ko. But it was misplaced kasi gusto kong sagutin ng Panginoon yung panalangin ko para ako ang bida. Diba? So, bata ako noon, sometimes I still have prayers na selfish. So, sometimes our pride and selfishness prevents God from doing yung mga prayers na hinihingi natin. Minsan naman, hindi binibigay ng Diyos yung hiling natin kasi may mas mabuti siyang nakaraan. So kung may pagdududa tayo sa kakayanan ng Diyos na tuparin yung kanyang mga pangako, hindi natin kailangan lumayo. Tumingin tayo to the incarnation of Jesus and believe that that He is the way ay para sa ating kabutihan at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ikatlong katotohanan. Ang incarnation ni Jesus ang susi para muling maranasan natin ang presensya ng Diyos sa ating araw-araw po ng buhay. Simula nung nangyari yung fall of man, nang nagkasala si Adam at si Eve, hindi na possible para sa tao na makita yung mukha ng Diyos. Sinabi sa John 1:18, "No one has ever seen God." Diba? Pero nung si Jesus, nung ang Diyos, nagkatawang tao, sinabi niya, kasi sabi ni Philip, ito yung naghuhuling habilin si Jesus, na paalis ako, I go to prepare a place for you. Tapos sabi ni Philip, Jesus, pakita mo sa amin si God. Tapos maniniwala na kami. Sabi ni Jesus sa kanya, matagal niyo na akong kasama eh. Still you do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. Kung ano yung mukha ni Jesus, yun ang mukha ng Diyos. And it was a privilege para dun sa mga taong nabuhay na yun at that time. Kasi si Moses, tinry niya makita ang mukha ng Diyos. Pero anong pinakita sa kanya ng Diyos? Yung kanyang likuran. Yung backside. Kasi sinabi ng Panginoon, "No one can see my face and live." Exodus chapter 33. Jesus' incarnation made it possible for people in His time to see God's face. Nung si Jesus ay namatay, may isang malagang nangyayari sa kamatayan ni Jesus. At the instant na siya po ay nalagutan ng hininga, "Father, into your hands I commit my spirit." Nagkaroon ng malakas na earthquake. And then yung temple, merong curtain. Remember yung curtain that separated the holy place from the Holy of Holies? Yung pinaka banal na lugar ng temple. Napunit yung curtain. The curtain of the temple was torn into from top to bottom. Actually, mula ganun eh. Hindi mula sa ilalim eh. Top to bottom yung pagkakapunit. Merong parang kamay na nagpunit doon. Sa plano ng tabernacle, nilagay ng Diyos ang kurtina to emphasize yung pagkakahiwalay ng tao mula sa presensya na banal ng Diyos. Banal na presensya ng Diyos. Pero sa kamatayan ni Jesus, nabuksan yung daan patungo sa Kanya. Sabi ng kanta, you made a way when you said that it was done. Diba? This means na yung pagiging tao ng Diyos sa katauhan ni Jesus, nagbigay daan sa atin para mas maranasan natin ang presensya ng Diyos sa ating araw-araw na buhay. Kaya nga, ina-encourage po natin na tayo ay manalangin.
Hindi kailangan na hindi kailangan pumunta kay Pastor Mon or Pastor na kami lang yung nananalangin. That is so Old Testament. Na yung priest yung mananalangin para sa iyo. Kahit sino sa atin can come to the throne of mercy. Pwede tayong lumapit sa presensya ng Diyos. Alam natin ayan, hindi man natin siya nakikita ngayon, pero alam natin ang presensya ng Diyos kasama natin dahil sa kanyang Holy Spirit. Yung paghahati ng kurtina, symbolic na kahit sino pwedeng lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa buong pagpapakumbaba na paglapit sa Kanya, hindi demanding, Lord ginawa ko to. Hindi. Tandaan po natin, yung paboritong verse ni Kuya Choy, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So dahil daw doon, si Kuya Choy daw ay humble na tao dahil meron siyang grace. Yung paglapit natin sa Panginoon, naging posible dahil sa incarnation. So, tandaan natin na yung incarnation ni Jesus, hindi lang siya pangyayari. It's not just an event that we look forward to or celebrate during Christmas. This is a truth na dapat nag-i-influensya sa ating buhay. Foundational dapat ang ating paniniwala sa incarnation of Jesus. That Jesus is fully divine and yet fully human. Yung pagtanggap natin dito or yung pagtanggi sa katotohanan ito, pwede mag-define kung paano tayo mamuhay bilang mga tagasunod o bilang mga kalaban ni Jesus. Nung nagpe-prepare po ako nitong message ko nito kagabi, I happened to see this reel na merong dalawang nagdedebate tungkol sa So, naniniwala ko ba na si Jesus ay the Son of God? Tapos sabi niya, naniniwala ako kay Jesus, pero pagka sinabi mo na siya ay Son of God, parang nag-i-impose ka sa belief ko na na kailangan tanggapin ko na siya ay Diyos. Tapos kung titignan mo kung sino yung nagsasalita, maniwala kayo hindi, nagsasalita, nakalagay sa kanya pastor. Diba? Pastor siya na nagtuturo tungkol sa Diyos, nagtuturo siya tungkol kay Jesus, pero hindi siya naniniwala na si Jesus ay Diyos. It's impossible for us to preach about Jesus without accepting that He is God. Kaya itong pastor na ito, naniniwala siya sa abortion. Yung real name was about abortion. Hindi siya naniniwala na si Jesus ay Diyos. Na parang okay lang na i-abort yung mga bata. Dahil si Jesus naman, tao lang siya. Hindi naman siya necessarily Diyos. So, bantayan din natin yung mga puso natin. Kung paano natin pinakahalagahan yung katotohanan na pinipreach dito sa ating pong church. The incarnation, the resurrection, salvation, justification, diba? Sanctification natin. Hindi lang ito isang pangyayari na kakang-isip lang. Ito ay katotohanan na nagde-define ng ating pong mga buhay. Pasalamat tayo kay Apostle John. Sinabi niya, Jesus did many other signs in the presence of the disciples na hindi nakasya sa Book of John and actually in the 4 Gospels. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. So, ang sagot dun sa kanta ni Joan Osborne, what if God was one of us? Ang sagot, yes. Sa isang punto sa kasaysayan, God became one of us. Pero hindi gaya ng ating inaasahan. Sabi dun kasi sa kanta, just as love like one of us. Hindi lumaki si Jesus na pabaya. Hindi lumaki si Jesus na petiks-petiks lang. He was not as love. Ang sabi sa Luke chapter 2 verse 52, Jesus grew in wisdom and in stature, in favor with God and with man. Siguro, kasi sa Catholic tradition sinasabi na si Jesus daw, pag nabobore, pag gano'n niya, dapat niya, bigla magkakaroon ng mga butterflies. Ano ba yung gagawin ko ngayon? Let's put some birds there. Hindi
po ganon yung childhood ni Jesus. Alam bang inutusan siya ni Mary? Inutusan siya ni Joseph. Oh. Nagkarpintero ka dyan. Magbuha ka ng tubig. Diba? And he obeyed his parents. He was in favor with God and with man. Ang pagtanggap natin sa katotohanan ito, nangangailangan ng pagtanggap sa katotohanan na inihayag ng mga propeta sa Old Testament. Paniniwala na ito ay mga legitimate na kasulatan tumutukoy sa katahalaan ng Diyos. Ang pangunahing issue sa kantang One of Us, kaya bang makarelate ng Diyos sa mga pinagdadaanan natin? And the answer is yes. The Lord is concerned kung natatraffic tayo sa pagpasok natin, di ba? Hindi walang pakialam ang Panginoon kapag tayo ay nawawalan ng pambayad sa ating mga bills. Hindi natutulog ang Diyos kapag yung mga tinasabi na public servants busy na nag-enjoy sa iba't ibang bansa, bumibili ng payong na may kasamang kotse, gamit ang buwis na pinaghirapan ng sabayan ng Pilipino. God is not sleeping. God relates to our struggles. God relates sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Yung mayroon kang sakit pero kailangan mong bumangon para alagaan ang iyong pamilya, God relates to that. Alam niya yung bigat ng ating mga pinagdadaanan, yung paghihirap natin sa araw-araw na struggle to survive. Kaya naging tao ang Diyos, hindi para maintindihan ng Diyos yung pinagdadaanan natin, kundi para tayo makarelate sa Kanya. It's the other way around. Tayo yung makarelate sa Diyos, maintindihan natin na ang Diyos para sa atin. That God is for you. He is for me. He is for us. And He invites us to come into His presence. Pag-isipan po natin sa mga katotohanan ito. Sa buhay pa natin nadadama ng mga tao ang presensya ng Diyos. Pinangahawakan ba natin ang mga pangako ng Diyos sa Kanyang salita? O mas umaasa tayo sa sarili nating diskarte? Ginagamit ba natin yung privilege ng panalangin para dumulog sa Diyos? Tandaan po natin that the incarnation made possible what the tabernacle and temple could not do. Ginawa po dito para po sa atin. Dinala ang presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng mga tao. At ginawa siyang mas madaling lapitan ng mga may sakit, ng mga may pinagdadaanan, ng mga lonely. Ang response natin sa katotohanan ito, it can dictate yung ating attitude or pakikitungo sa Diyos. We either recognize yung ating sariling mga pagkukulang at tayo lumapit sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Or magmalaki tayo at umasa na lang sa ating sariling lakas. So sa ating pagtanggap sa katotohanan ng incarnation, tanggapin din natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Magtiwala tayo na totoo ang Kanyang salita at pangako at siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao. Let us remember that God is with us.